Kasama ko si kapatid na Jody. Kagabi ko, dati siyang member ng MCGI. Ngayon ay babalik na siya sa tunay na simbahan. Wow. Bukas mag-profession of faith siya bukas, tapos confession. Sinungalingan, pagpalaging inulit-ulit ay magmukha talagang katotohanan para sa ating mga kapatid na kulang ang kaalaman. Ang pagkadaya ay maranasan sa iba't ibang paraan. Pero napakasakit pag madaya tayo sa pananampalataya dahil nanganib pati ang ating kaluluwa. Viva Cristo Rey! Pro Dio et Ecclesia. Kasama ko si kapatid na Jody. Kagabi ko, dati siyang member ng MCGI. Ngayon ay babalik na siya sa tunay na simbahan. Wow. Bukas mag-profession of faith siya bukas, tapos confession. Das attend Wow. na rin ng mass. Ngayon, at ano po bang maganda, ano bang pag-uusapan natin ngayon, bro? Sa gabi nito. Yan bro. Yung reflection mo dyan bro sa Hi, Brother Jared. 1:18 hanggang 11 na yan. Tapos pwede ka rin magkwenta sa amin bro. Sa journey mo. Ayun, Ganun bro. nakita nga natin yung konteksto ng talata na ito, na sa punto na yan, namumuntos lang itong mga scribe at pariseyo kay Kristo. Kung papatulan ba ni Kristo o hatulan ba ito dahil dun sa isang babae na nagkasala ng pakikiapid sa kautusan ni Moises. Ngayon, maraming konteksto ang talata na ito kung bakit hindi ginawa ni Kristo dahil siya'y nagpakababa at lahat naman tayo nagkakasala kasi. Kaya sabi, sino mang bumato dito, patunayan niya hindi siya nagkasala. Ngayon, at patunay na rin yon na totoo talaga ang sinabi ng Biblia dahil sabi sa 7:20 ng Ecclesiastes, tunay na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi. Therefore, kahit gumagawa ka ng mabuti, nag-a-attend ka sa mass, hindi pwedeng hindi ka magkakasala. Magkakasala talaga tayo. Kaya nga meron tayong sinasabing venial sin at mortal sin. At yun ang doktrina ng ating simbahan. Ngayon, ang pinakamahalaga dun sa reflection ng talata na yon sa 1 ay huwag tayo pumatol dahil hindi naman tayo perpekto at hindi naman tayo na hindi nagkakasala. Dahil pag sinabi natin wala tayong kasalanan gaya ng mga scribe at pariseo, sabi doon sa Ebanghelyo ni Apostol Juan, sa 1:8 ng unang 1, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, ay dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Ibig sabihin, pag sinabi nating malinis tayo, gaya ng mga scribe at pariseo, na sinusunod pa rin nila hanggang ngayon yung kautusan ni Moises, na sino man nagkakasala ng pangangalo niya ay pabatuhin, dinadaya natin ang ating sarili. Dahil unang-una, hindi naman na si Moises ang dapat nating pakinggan. Katunayan, nandun yung sa 17:3 ng Mateo. At nakita nila si Jesus na nakipag-usap kay Moises at Elias. Sa 5, at isang ulap o maliglig na alapa ang lumilim sa kanila at sinabi, ito ang sinisinta kong anak na siya kong kinalulugdan, siya ang inyong pakinggan. Therefore, sa panahon natin ngayon, ang dapat nating pakinggan si Kristo. At isa sa sinabi ni Kristo, doon sa talata na ating binasa, kung sino mong gusto bumati dito, yung walang dungis, yung walang kasalanan. Yun ang dapat nating ugaliin. Dahil sabi sa 3:15 ng unang Timoteo, ngunit kung ako'y magluwat ng mahabang panahon ay upang maalaman nyo na kung paano sa mga tao na dapat ugaliin. Therefore, meron dapat tayong uugaliin. At isa doon, yung katungkulan ng tao sa 12:13 ng Ecclesiastes. Basahin natin mga kapatid. Ito ang wakas ng bagay, lahat ay narinig kay matakot sa Diyos. At sundin mo ang kanyang utos sapagkat ito ang katungkulan ng tao. At isa doon sa katungkulan ng tao na itinuturo ni Kristo sa 7:20 ng Ecclesiastes, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kasi mayroong mga ibang Christian denomination, sinasabi nila, save na eka kami, tinanggap na eka namin si Kristo, tinanggap na eka namin ang aral ni Kristo, kaya kami ligtas na. Kaya ako umalis sa Katoliko dahil maraming lasenggo, maraming ekang sugarol, kaya dito na ako mababait ng tao. Hindi naman basihan yun eh. Ngayon, kung may makita ka mang mali sa Catholic Church, patunay yun na sa Diyos tayo. Bakit? Dahil sabi sa 7:20 ng Ecclesiastes, walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Kaya itong mga born again, banggitin ko na kapatid ko, itong mga born again, mga Baptist na nagpapakilala na sila daw ay hindi nagkakasala, marami daw makasalanan sa Katoliko, kalahi ito ng mga scribe at pariseo na gustong bumato dun sa babae.
Bakit? Dahil hinahatulan nila yung babae na madumis eh. Ang sabi naman ni Kristo, bumato dito, patunayan yung wala siyang kasalanan, kaya umalis. Bakit? Dahil itong mga iskriba at pariseyo na ito, paibabaw rin itong mga ito eh. Kaya nga ang nung sumunod-sunod na pangyayari niyan, mabasa natin sa 23:15 ng Mateo, pinatulan na ni Kristo. Nakipagdiskusyon na siya. Nakipagbaka na siya. Bakit? Dahil meron pakikipagbakang itinuturo ang mga apostol sa ikalawang Korintios 4:5 na sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman, Toothbrush ka na? kundi sa harapan ng Diyos na siyang may kapangyarihang gumiba ng putat mga malinghak at bawat bagay na matayog na nagmamataas laban sa karunungan ng Diyos. Kaya yung mga laban sa karunungan ng Diyos, ganun rin. Ganun rin ang halimbawa ng mga nakausap ni Kristo sa nabasa nating ebanghelyo. Na ano, na mga mapanghusga. Kaya bago ka manghusga, patunayan mo munang wala kang kasalanan. Lahat naman tayo nagkakasala Dahil sa panahong Kristiyano, 1:8 ng unang 1, kung sinasabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at ang katotohanan ay wala sa atin. Kaya tayo mga kapatid, maghinay-hinay rin tayo. Kaya kung makita natin yung kapitbahay natin, yung mga chismosa. At makita rin natin yung mga kaaway natin, binibira tayo ng binibira sa pananampalataya. Ang sabi nga ni Apostol Pedro, 3:9 ng unang Pedro, paggantihin ng masama sa masama at sa alipusta, kundi pagpupala. Kasi may definition ng pag-ibig na tinuturo sa Biblia at yun ang dapat nating matutunan mga kapatid. Bakit? Dahil utos yan At ang utos kasama sa kaligtasan yan, 2:12 ng Pilipos na ang sabi ni Apostol Pablo na dapat nating lubusin. Paano nating lulubusin? 3:18 ng unang 1, huwag tayong magsiibig ng salita ni hindi laman, kundi ng gawa't katotohanan. Therefore, yung pag-ibig na dapat nating matutunan at susundin natin bilang isang totoong Kristiyano ay hindi tayo ibig sa salita ni hindi laman, kundi sa gawa't katotohanan. Kaya pag may nakita tayo, nangihingi sa atin kahit yung mga namamalimos na bata, huwag natin pagdamutan dahil utos naman ni Kristo yun. Basahin natin sa 5:42 ng Mateo. Bigyan niyong sa iyo'y humihingi at huwag mong talikdan ang sa inyo'y nangungutang. Kaya pag may nangungutang, may nangihingi, bigyan natin. Bakit? Because that is a love. At ang sabi sa Ebanghelyo ni Apostol Pablo sa 13:2 ng unang Korinto, at kung magkaroon ako ng kaloob na panghula, maalaman kong lahat ng hiwag at lahat ng kaalaman, kahit mapalipat ko pang mga bundok, datapot wala akong pag-ibig ay wala akong kabuluhan. Aba, ito pa lang si Apostol Pablo, winarningan na tayo. Nagsalita na siya nung sabi, kahit mapalipat niyang mga bundok, kahit pala magmisa tayo, kahit pala dumalo tayo sa pagkakatipon, kahit pala sabihin natin may Diyos tayo, kung wala tayong pag-ibig, wala tayong kabuluhan. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kung wala tayong pag-ibig, wala tayong pinagkaiba dun sa mga hindi naniniwala sa Diyos. At ang definition nun sa Biblia sa 14:1 ng awit, ang mangmang nagsabi sa kanyang puso, walang Diyos. Paano ka mawawalan ng Diyos? Kung wala kang pag-ibig. Bakit? Dahil ang Diyos ay pag-ibig. At ang pag-ibig, kautusan. At ang kautusan, 3:24 ng Galacia, ano pat ang kautusan ay siyang nagiging tagapagturo upang ihatid tayo kay Kristo. Ibig sabihin, para lalong mapalapit tayo kay Kristo sa pamamagitan ng pagsunod sa utos. At isa dun sa utos ng Diyos, 13:34-35 ng 1, yung pag-ibig. At isa dun sa definition ng pag-ibig, huwag tayong iibig ng salita, ni nang di laman, kundi ng gawa't katotohanan. Paanong paraan? Tanggapin natin ng Blessed Sacrament. Tanggapin natin yung sakramento ng simbahan, Sacrament of Confession. Ngayon, ako po kasi galing ako sa Protestantism. Galing ako kay Soriano. Ngayon, saan pa naman mabasa yung kumpisal? Wala ka naman kang mabasa letra por letra. Kung letra ang hanap natin, wala talaga tayong mababasa. Pero sa konteksto ng Biblia, ang sabi dun sa mga alagad, sa mga pare, sa mga obispo, 20:23 ng 1, sino mang inyong ipatawad, ay ipatatawad sa langit. Why? Because the church have the authority. 3:15 of 1 Timothy, the church is foundation and pillar of truth. At isa dun sa pagpapakani ng mga obispo o mga pare na dapat ugaliin sa bahay ng Diyos sa 20:28 ng gawa, ay yung Sacrament of Confession. Kaya tayo mga kapatid, kung hindi tayo nakapagkumpisal, magkumpisal tayo dahil isa yan sa dapat nating matanggap. Dahil sabi nga ni Padre Darwin, pag hindi tayo magkumpisal, mas madali tayo malapitan ng masama. Manalangin rin tayo. Pray the rosary.
4:6 ng Pilipos, ang sabi, huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng bagay sa pamamagitan ng panalangin at daing na may pagpapasalamat, ay ipakilala natin ang atong kahilingan sa Diyos. At pakinggan naman tayo ng Diyos eh. Bakit? Dahil mga lingkod niya tayo, 15:8 ng Kawikaan, ngunit ang dalangin ng matwid ay kanyang kaluguran. Kaya tayo mga kapatid, gagawa tayo sa pag-ibig, at huwag natin gayahin yung mga scribe at pariseyo na mga mapaghatol, mga judgmental. Ang dami nila eh. Ano talaga sila? Talagang kumahatol ang kumahatol. Gaya ng mga protestante. O kayo kang mga katoliko, mga lasenggo. Kayo kang mga katoliko, mga palaaway. Pero ang tanong, bakit wala kayong santo? Ang babait niya, wala kayong santo. Bakit? Because of the founder. Because our founder is our Lord Jesus Christ dahil siya ang nagtayo ng ating iglesia. At isa sa dapat nating ugalin sa bahay ng Diyos na siyang iglesia ng Diyos at ayon sa ating catechism, ito kunin ko lang Catechism of the Catholic Church, ang iglesia ng Diyos o ang iglesia ni Cristo ay ang Roman Apostolic Catholic Church. Huwag tayong mahiya na sumunod sa utos. Tanggapin natin ang sakramento ng simbahan, magpatuloy tayo sa pagkakasipon dahil yun ang utos. Huwag tayong magdadahilan, may gagawin ako. Ayoko sa misa, busy ako. May ano ko, may pupuntahan ako. Huwag natin nagayahin yung mga scribe at pariseyo tsaka yung iba. Kaya sabi nga ni Apostol Pablo, 10:25 ng Hebreo, na huwag ninyong pabayaan ang pagkakatipon gaya ng ugali ng iba. Kasi yung iba, birthday lang nagsisimba. Yung iba, puro patot sa atin. May laro ko, may basketball ko. Hindi lalakas ang spiritual faith natin yan. Dahil hindi lang pwedeng pagsampalataya lang tayo, sa bunganga lang tayo. 2:26 ng Santiago, sapagkat kung paanong katawan na walang spiritu'y patay, ay gayon din ang pananampalatayang hiwalay sa gawa patay. Kaya gagawa tayo. Hindi yung sinabi, hindi ako pala simba, pero nakakakilala ako sa Diyos. Baka itakwil ka ng Diyos. 13:5 ng ikalawang Korinto, siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo na nga sa pananampalataya. Subukin ninyong inyong sarili. Ayan ang warning sa atin ni Pablo. Siyasatin ninyong inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya. Subukin ninyong inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman si Hesus Kristo'y nasa inyo. Maliban na nga kung kayo itinakwil na. Sa papaanong paraan? Kung hindi tayo mag-attend ng Mass, hindi tayo mag-receive ng Holy Sacrament, mapalitan yung espiritu natin ng Diyos na espiritu ng demonyo. Kaya doon nangyayari yung possession. Basahin natin dito sa isa sa Catholic Handbook and Deliverance kung bakit nasasapian ng isang tao. Ayan, dito sa guidelines, some general, dito natin yan eh. Dito. Ayan, yung mga recently visiting or joining to satanic or occult o having a recent traumatic experience. Ang dami. At isa doon, yung hindi mag-receive ng sacrament. Dahil lalaya sa atin si Kristo eh. Kaya hanggat na may paa tayo, paputulan tayo may paa, may wheelchair naman, huwag natin kalimutang magkatipod dahil yun ang pili ng Diyos at is-faith ng tipo. At huwag natin yung mga 26 ng Mateo dahil wala sa ibang relihiyon yan eh. Tayo lang nagpa-practice niyan eh. Ang sabi sa 26:26, at dumampot siya ng tinapay at pinagpala. Kunin nyo ito, kanin nyo. Ito ang aking katawan. Katawan ni Kristo, literal yun. Sa mga protestante, simbolika lang. Wala namang sinabi si Kristo dyan na ito ang simboliko ng aking katawan. Wala. Kundi ang sinabi niya, ito ang aking katawan. Pag sinabing itong aking katawan, talagang katawan ni Kristo yan. Katunayan, yung sa Lascaux, Italy, nagkaroon ng Eucharist miracle dun eh. Yung Eucharist, naging literal na laman ng tao. At yun ay type AB at yung tissue ay heart tissue. At yung tissue na yon na type AB ay ka-type niya rin yung nasa Shroud of Turin. At yung nasa Shroud of Turin, yun yung mukha ni Kristo na nadiskubre na ngayon ay nasa Vatican. Ibig sabihin, talagang katawan ni Kristo yun. Kaya hanggat may panahon, mag-receive tayo ng Eucharist dahil yun rin ang babala ni Father Darwin.
Mag-ano tayo, tanggapin natin ang sakramento dahil yun ang dapat nating ugaliin sa tunay na simbahan. At huwag nating kalimutan yung pag-ibig dahil yan ang isa sa pinakamahalaga at yung pag-ibig sa Diyos. At isa doon, yung pagtanggap sa kanyang katawan, ang pagsisisi. Sabi nga ni Pablo, 13:13 ng unang Korinto, nananatili ang tatlong ito, pananampalataya, pagkahabag at pag-ibig. Ngunit ang pinakamahalaga sa mga ito ay ang pag-ibig. At maraming definition na tinuturo ang Biblia tungkol sa pag-ibig. At isa doon ang pagdaluturing mas, pagtanggap sa katawan ni Kristo, yung ministry of exorcism, at yung pakikipagbaka o pakikipagdiskusyon gaya ng ginagawa natin. Yung ginagawa ko. Kasi importante yun eh. Dahil bili ni Pablo sa atin, sa 4:17 ng Galacia, merong magmamalasakit sa inyo, hindi sa mabuting akala. Subalit ang ibig nila, ihiwalay kayo upang ipagmalasakit mo rin sila. Ganun ang ginagawa ng mga born again eh. Tara, eka dito, may pansit sa amin. Maganda eka ang worshiping dito, hindi boring. It doesn't make sense. Why? Because you are not founded by Jesus Christ. There is only church founded by Jesus Christ, and that's the Roman Catholic Church. At history na rin ang nagsasaysay, kasi ang sabi sa 8:8 ng Pobre, katulad history and sin. At makita natin sa history, lahat ng encyclopedia, Catholic Church, the definition of Catholic Church is existed 2,000 years ago, have a 120 person. And that society was Jesus Christ found. Dahil nasa atin naman talaga si Kristo eh. Hindi naman sa atin umalis si Kristo, kaya sa susunod mga kapatid, ang biling ko sa inyo, pag mayroong mga born again na pumatok sa inyo, mga kapatid, baka gusto niyo pong tanggapin si Kristo. Ang isagot niyo mga kapatid, paano tatanggapin si Kristo? Hindi naman sa amin umalis si Kristo. Nasa simbahan si Kristo. 28:20 ng Mateo, ang sabi niya, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Hindi pa naman umuulan ng apoy eh. Ibig sabihin, until now, nasa simbahan niya si Kristo. Ngayon, bakit pinatatanggap ng mga born again? Bakit pinatatanggap ng mga protestante si Kristo? Dahil may bilin si Kristo. 24:24 ng Mateo, maraming magsisilitaw. Tayo, hindi naman tayo lumitaw. Existed tayo for century. Katunayan, tayo lang naman yung first Christian na group na nandito sa Pilipinas. At according sa history, yung Book of Zaide, yung idiniliber sa atin ng mga Spanish ay founded by Jesus Christ. Ibig sabihin, hindi talaga sa atin umalis Kristo. Nasa atin talaga si Kristo. Patunay na sa Diyos talaga tayo. Kaya yung mga born again, yung mga iglesia ni Kristo, hindi na makakapuntos yan mga kapatid. Kasi yan ang sinasabi nila, baka inaantok na kayo mga kapatid ha. Ayan. Ayun ang sinasabi nila eh. Handa po ba kayo tanggapin si Kristo? Tapos mananalangin na yun. Ay, ba't ko tatanggapin yung Kristo nyo? Matagal na sa amin si Kristo. Hindi naman sa amin umalis si Kristo. At yun yung tunay na Kristo. At ang simbahan namin, itinatag ni Kristo. Kaya, yun ang bilin ko sa inyo. Kung ano nga lang, pwede ko kayo i-catechize para malaman natin yung mga maling doktrina ng mga INC para hindi tayo maakay kasi yun ang importante eh. Dahil hindi naman sa kanila nananahan ng Diyos. Sabi sa 17:24 ng Gawa, ang Diyos na gumawa ng sanglibutan at lahat ng mga bagay na naririto, siya palibas ay Panginoon ng langit at lupa, ay dili tumatahan sa mga simbahang ginawa ng kamay ng tao. At yung mga simbahan na ginawa ng kamay ng tao, yung mga nakaregister sa Security and Exchange Commission. Ang dami niyan. Kaya huwag tayong paloloko mga kapatid. Sundin pa rin natin ang Biblia. Magtanong tayo sa mga pare, sa mga apologista natin, dahil mga pare mayroong authority eh. Na mula kay Apostol Pedro hanggang sa ating Papa Francisco. Anong talata? Kasi hinahanap nila eh. Sa mo naman kanabasa yan, Jaren. Namumulot lang naman kayo mga namumulot. Hindi kami namumulot. 16:19 hanggang 18 ng Mateo. Ang sabi, kay Pedro, sa ibabaw ng batong ito, itatayo kong aking iglesia. Pansin nyo sa konteksto ng talata na yan, mga kapatid. Hindi naman si Eli Soriano yung kausap. Pasensya na, no? Hindi naman si Manalo yung kausap. Ang kausap si Pedro. At according to our apostolic tradition, in 3:6 of 2 Thessalonians, si Pedro ang unang papa sa Roma. Ibig sabihin, ang unang papa natin ay si Pedro. Ibig sabihin, meron talaga tayong authority of apostolic at succession mula kay Pedro, galing kay Kristo hanggang sa ating Papa Francisco. Tingnan niyo yung history nito ni Soriano. Wala kay Soriano,
hanggang kay Nicolas Perez, kay Teofilo Ora, tapos umatras, galing Iglesia ni Cristo. Tapos pag ano ng Iglesia ni Cristo, galing Seventh-day Adventist. Pag galing Seventh-day Adventist, galing kay Martin Luther. At si Martin Luther, tiniwalag yan kasi lumaban sa simbahan. O, kumbaga, hindi na kinalulugdan yan dahil umurong na sa pananampalatayang Katoliko. Basahin natin ang Gs 38 ng Hebreo, kung ang sino mga tao ay gumagawa ng kanyang kalooban at kung siya'y umurong ay hindi siya kalulugdan. Kaya itong si Martin Luther, hindi na kinalulugdan ito kung nasan man ang kaluluwa niya ngayon. Dahil umurong siya sa pananampalataya. At nagkaanak si Martin Luther ng mga protestante at yun ng SDA, nanganak naman ng SDA ng INC, nanganak ang INC ng Andating Daan. Kaya pag tinignan natin ang church history ng Andating Daan, lahat sila galing kay Martin Luther. Ngayon, pag tinignan naman natin ang church history ng simbahan, mula kay Papa Francisco, atras tayo ng atras, hanggang kay Pedro, at ang pinakahuli, si Kristo. Bakit? Tatag tayo ni Kristo. Kaya huwag tayong mga kapatid, manghimagot sa pagkakatipon, sa pagdalo during mass. Dahil yan ang pinakamahalaga. Gising pa ba kayo mga kapatid? Gising na gising ka, bro. We are all awake, brother. Gising pa kami. Ayun ang pinakamahalagang matanggap natin. Yun lang mga kapatid ang ating pag-usapan ngayon. Brother, ako Ngayon, Maraming salamat, bro. Napanood kita. Actually, kinainisan kita nun yung kay Sanrio. Sabi ko, pag ito na-convert si Bro Jared, napakalaki ng may tutulong mo sa simbahan. Kaya we're all happy na part ka na ngayon at nagbalik loob ka na sa Catholic Church. Kaya marami pa tayong maihahatak pabalik sa simbahan, sa Iglesia ng Panginoon. Yeah, thank you so much, bro. Gusto nila bro magtanong, magtatanong na lang, wag na mag-share. Para gusto silang iklaro. Sige, tanong niyo po kung may gusto ko. Hi, Brother Jared. Hello po, Bro Ashton dyan. Ako po ay may tanong lang po ako 'Di ba dun sa about sa 'di ba naglabag yung kaya nagkaroon ng protestante dahil nag-disagree siya dun sa turo ni sino ba yun? Sino yun nagpuo nun? Martin Luther. Siya yung dating 'di ba, yung Catholic priest, tas nag-convert siya. Like parang nag-excommunicate sila, naghiwalay, kasi ayaw niya sundan yung utos ng batas ng simbahan. Tama po ba, Bro Jared? Tama po ba? Ano kapatid? Ay, wow! Galing. Sabi ko na. Anong tanong mo kay Bro Jared? Yan na yan? Bro Jared, taga saan po kayo? Taga Binya, bro. Dito sa Laguna. Ay, malapit ka rin naman po pala sa taga Maynila lang po kami. Ay, wow. Isang bus lang yan, bro Makita naman tayo soon, brother. Sige, no problema. Kaya masama tayo ni Bro JP. So, wala bang may tanong mga kapatid? Kayo, sino gusto magtanong? Ate Jess, baka gusto mo magtanong. Huwag na tayong mag-sharing. Tanong na lang. Lagi ako naka-follow every day. Nakaka-proud si Bro Jared sa ginagawa niya. Kasi yan ang kulang sa simbahan, street preaching. So yan ang masigasig na ginagawa ni Bro Jared dito sa Metro Manila. Sana marami kang mahikayat na makakasama mo sa street preaching. Kasi yun ang kulang sa atin. Dapat tapatan natin talaga ang mga sulpot. Kung saan sila dapat nandun tayo para hindi na sila makapangakay pa. Kanina lang may isa akong student na Baptist. Kinausap ko nung kinausap. Kinatigas ko. Tapos hiningi ko yung niya, yung messenger niya. Tapos sinisend ko sa kanya yung mga conversion story ni Paula Lima. Tapos, ayun, kung meron kang mga magagandang mga dyan, isi-share ko rin yun doon sa kanya. Hindi pa, wala mo. Bago pa lang siyang kumbaga baby, pa lang siya. Beginner pa lang siya sa Protestant. Kasi, yun nga ang lagi niya sinasabi, di ba, ng mga Protestanta. Kaya sila naakay dahil doon nila natagpuan si Jesus Christ. Kasi sabi ko, walang Catholic na gumagawa ng ganun na nagbabahay-bahay.
Kaya mo nasabi na sa kanila mo natagpuan dahil sila yung masigasig na nagbabahay-bahay kasi kukonti lang sila, kailangan nila ng maraming miyembro. Kaya sila nagbabahay-bahay. Tayo Katoliko, kukonti yun ang kulang natin, kukonti tayo ng mga katekista, konti yung mga pare natin, tapos hindi pa lumalabas ng simbahan. Bilyon ang Katoliko, kaya hindi tayo kumbaga hindi tayo ma-attend na lahat para makatikais na mabuti. Kaya ang dami talaga na parang Ayun nga po. sa kaalaman. Gusto nilang matuto, kaya lang walang nagtuturo. Ganun. Ngayon, nandiyan na si Bro Jared. Kung nasan ang pagtitipo ng mga sulpot ng mga pastor, dumadating si Bro Jared. True. Kaya nga sana sabi ko dapat dito mag-form din ng mga sila Bro Romel, dapat may ganun sila dito. Kasi sila lang yung sa FB dito pero hindi sila kasi active ni Bro Jared. Iba kasi si Bro Jared. Si Bro Jared kasi well-trained. Kasi mga Di ba college protestante. ka, bro? College ka na? High school pa lang po, grade 10. High Well-trained. school pa lang, biruin mo yun. Well-trained kasi sila. May ano ang protestante kasi may Bible school. Sila para sa So, ganyang si Bro Jared, yung mga kagaya ni Bro Jared ang talagang makakapagpabalik kasi talagang bata pa Dating lang protestante sila. si Bro Jared. Sila. pang talaga sila, para talaga sa May mga kabataan. may mga memory verse sila. Kasi Bro yun ang Caleb. kulang sa Catholic eh. Wala tayong ganun. So, kaya Bro si Bro Caleb. Jared, well familiarized siya sa mga verses. Bro Leb. Pag marami Sabihin- kang mga Ay. kaedad mo na ma-convert, na kasing galing or kahit hindi kasing galing mo, at least magaling din sa Bible. Mas marami tayong mga kabataan na ma-strengthen ba natin yung kanilang faith saka yung mas maintindihan nila yung pananampalataya at doktrina natin para hindi sila madaling maakay ng mga nagbabahay-bahay ng mga sekta. Ayun nga. Ayun ang sabot Bro. ng mga kaya natin. Bro Jared. Ay. Dati mo ba kayong born again? Convert? Anong lang? Ito, yung ko. Dati ako Ah, yung kasama dati. ko ngayon. Siya yung dating nag-convert. Kaka-convert lang from nag-convert to Roman Catholic. Bro. Bukas, mag-official na siya. At siya ng professional page at Sacrament of Confession. So like Kasi babalik. mabigat yun. So like kaka-convert niya lang po from Protestant to Roman Catholic. Ayun. Oh! Sige, ayan. Kung pwede, bigyan natin ng oras si Josie. No? Ay, kwento niya yung conversion story niya. Sige po. Sige. Saan siya galing? Go ahead. Ano yung naka-inspire sa kanya o ano ang turo. Ito ka bros, para ako haba to. Ayan, ang storya ni kapatid na about sa yun, kung conversion story mo, kung saan ka galing na religion, o kaya anong kinaibahan sa Catholic Church o kung anong nagtulak sa iyo. Kasi ang totoo po niyan, baby pa lang po ako, Catholic na ako. Ngayon, dahil po wala yung magulang ko, napasama ako sa tita ko. Ang tita ko po ay born again. Kagalingan. Kaya po nangyayaan nila ako nung bata ako nung maging born again. Siguro, mga lang ako nun, elementary lang ako nun eh. Hanggang sa tumagal po ako, sobrang tagal ko doon. Hanggang 2019 yun eh. Nung pandemic lang po ako natigil. Kasi, di ba po, quarantine. Hindi tayo makalabas. Kaya hindi po kami nakakadalo. Ako, sa sarili ko, yung hindi ako nakakadalo ng simbahan. Kaya hinahanap ng katawan ko. Talaga. Ngayon, ang nangyari, na-curious ako dito sa INC. Ay ko, masuri yung nila, turo nila. Kung ano ba yung sinasabi ng nila doon sa loob. Ngayon, na-brainwash na-brainwash pala ako doon. Ang ginawa nila kay Kristo, tao lang daw. May laman, namamatay, nauuwang, nagugutom. Grabe. Ngayon, na-realize ko yun, umabot na ako ng 1 year. Tumagal din ako ng 1 year dun eh. Tapos, sobrang dami nilang dun eh. Diba tawag doon?
Oo, grabe ang bully nila doon. Di ako nakakaibot doon. Nauubos eh. Sobrang dami. Ngayon po, una tumalikwas to si Brad Jared. Tumunod po ako. Kasi nung nalaman namin yun. Ngayon, naghanap po siya. May nakakita po siya dito na Members Church of God dito sa De La Paz sa amin. Sinubukan niya din po yun. Pinag-aralan din niyo, pinag-aralan niya din kung ano ba tinuturo doon. Ngayon, tumagal ka din doon eh, no? Ano, buwan ba? Taon? Ha? Dalawang taon? Dalawang taon ba yan? Grabe, tumagal ka. Tumagal po si Brad Jared ng 2 taon. Ngayon, nakakay niya ako. Nakakay mo ako ni Brad Jared doon. Tayo si Gia ngayon. Nakatulong mo ng Diyos. Ngayon ko lang po na-realize. Tsaka po maalis na ngayon. Tayo si Gia. Oo. Ayun sabi ko. Yung pag-alis ko po sa FCGI, nagkokontrahan na po kasi sinasabi yung si Brad Daniel Rason, saka si Brad Eli. Ang sa kanila po kasi sabi, huwag makikinig sa Facebook, huwag nanonood ng video. Para daw po, hindi maalis sa FCGA nga. Ayun, nung time na nakiuros na ako, pinag-aralan ko na po, hinalok katalungan namin kasi Brad Jared, pumunta sa bahay, naipaliwanag po sa akin. Yun. Doon na po ako naliwanagan. Kaya ngayon, may decision na po ako, bunalo po. Babalik na po sa pagiging Catholic. Yan lang po. Sige. Amen. Galing. Bro Caleb, Yes, bro. is MCGI po ba ang dating daan? Yes. Okay. MCGI. Yun ba yung kay Eli Soriano? Yes, yes. Sige, natin niya kapatid. So, thank you so much, Bro Jared. Nag-gusto pa kayo itanong kay Bro Jared? Sige po, kapatid. And Meron I pa kung gusto itanong? thank you, Brother Ikaw? Jared. Sis Hazel, Sis Eds, Sis Belinda, wala na po. Bro JC. Bro JC, baka may gusto kayo itanong kay Bro Jared. Oh, convert din yan. Bro Jared, parang kasi parang inspire talaga sa akin yung pag-share mo. Ako rin parang dati, nag-share ako din ng mga gospel, pero nag-stop ako kasi parang wala na masyadong pumapansin sa mga post. Ayan, pinayaan ko na lang. Nag-stop po ako. Parang hindi ako na-motivate. Parang nag-stop. Yan. Hindi ko na alam gagawin ko, bro, pag sa ganyan, bro, eh. Wala na nangyari. Lalamig nga. Parang ganun ba? Dali ba? Kasi, kailangan natin maglingmat. Maglingit pa. Ayan. Ayan, bro. Wala na bang ibang pangutana? Tanong? Bro, tanong ko lang, Cebuano ka ba, bro? Hindi, bro. Ano lang? Hindi, bro. Okay. Natuto na lang siya. Pero sa Binyan ka talaga, bro. Sa Binyan ka talaga lumaki. Diyan ka talaga. Born and raised. Okay. Gabi-gabi yan, umiikot sa plaza ng Binyan. Oo, nakikita ko na. Ano na lang ba yung binyan sa inyo? Yes po. Si Cecil, magtatanong po kayo? Hindi po, ano na lang, paghanga. Yes. Nakakatuwa lang tong batang ko. Grade 10 lang pala ito. Yes. Oo nga, akala ko nga college na. Napaka-matured na niya at parang Brother Jerd. Brother Jerd at yung kasama mo pa. Brother Jaro. Opo, naway marami pang maging katulad ninyo na bata pa at kayo magsisimula sa inyo, siguro kayo yung ginamit ng Holy Spirit na kasi alam na ni Lord na ngayon na marami nang nai-invite sa ibang sikta na tatag lang ng tao na para mas dumadami na sila na kunin tayong mga
mga mangmang ba tayo? Ano ba yung mga kulang sa kaalaman na yung parang Katoliko lang na bininyagan lang na walang aral na katulad din namin noon nung wala pa kami sa community na kung sino-sino ang kumakausap sa amin pero kami naman ay hindi kami na napabilang doon, hindi kami naniniwala sa kanila kahit hindi pa ganun kami ka faith noon. At ano na lang, ang akin na lang ay ipagpatuloy mo lang. Nakakatuwa kasi hindi ka nahubog sa bisyo sa ganyong edad mo. Salamat din dahil naging protesta ka. Protest ang ginamit na iyong relihiyon pero at the end, dito ka pa rin inilagay sa tunay na simbahan. At kayo ang magpapadami ng katulad ninyo na naway maging katulad din namin kayo na bawat salita. Yun ang gusto ko. Yun ang gusto kong yun ang gusto kong knowledge na yung bawat mo may isasabihin ka, yung dugtong-dugtong. Well-trained po talaga siya kasi lalo MCGI, si Brother Eli Soriano kasi kailangan memorize mo. So, isa siya sa mga iniidolo talaga ng mga protestante sa Bible. And yung kay Bro Jared, divine intervention yan. Kasi, di ba bro, pumunta ka ng Bohol for debate, hindi para mag-convert. Divine intervention yung nangyari kay Bro Jared. So, ginusto talaga ng Holy Spirit na bumalik siya sa Katoliko. Pumunta siya doon para sa debate, hindi para magpa-convert. Pero na-convert po siya. Opo. Napanood ko naman yun, bro Caleb. Yes. Mapanoorin namin yung mga live mo. At sumigaw pa nga si Bro Alima doon, di ba, bro? Nagalit kasi yung isang kasama ni Bro Jarel. Hindi ka kasal dito. So, bro, divine intervention talaga yan, si Bro Jared. Yung pagkabalik niya sa Katoliko. Ginusto talaga na Holy Spirit. Tsaka brother, yung kasama niya ngayon, makakapag din sila. Naway, kung na niya bukas, baptism, confession. Nagbaptism ba siya? Ano na lang po, kasi dati siyang Katoliko, ano lang po siya, yung Professional. Okay. Congratulations sa inyo. Naway, marami pa kayo mahikayat na katulad ninyo na magbibigay ng aral. Yes, spearheaded by Bro Jared. Marami pa siyang mahahatak. Kaya yung mga pagtitipo ng mga youth, bro, yung mga young people, na mga born again yan. Marami ka pang maiuwi. Dahil yun naman ang gusto ng mahal na ina. Dalhin lahat sa yapak ng Panginoong Jesucristo. May gusto pa po kayong tanong sa Bro Jared para baka magpapahinga na si Bro Jared. Meron pa kayong gusto tanong? Wala na po. Sige wala na bang tanong? Follow niyo po si Bro Jared para at least makita niyo rin yung mga ginagawa. Sige po. Follow niyo po siya. Sabi niya, ngayong April 22, the big one daw. Kaya nag-iimbak na daw siya ng pagkain. Tawa ko ng tawa. The big one na daw sa yung mga ganun po ay hindi recommended ng simbahan yon. Dahil unang-una, hindi naman ng tao ang umaaring ganap sa 8:33 ng Roma. Basahin natin. Sinong magsasakta laban sa anumang hirang ng Diyos? Ang Diyos ang umaaring ganap, hindi si Rudy Baldwin. Dahil itong si Rudy Baldwin na puro pamahiin, parang chismosa ito kasi naghuhula-hula siya. Bawal ang simbahan yon. Basahin natin ang 18 ng Deuteronomio. Sabi, kung ang sino man tao o kung sino man nagpaparaan sa apoy ng kanyang anak na lalaki, anak na babae, unang huhula. Sa 12, sino man sumasangguni sa mga bagay na ito ay karumal-dumal sa Diyos. Kaya itong si Rudy Baldwin, tsaka yung mga naniniwala sa kanya, karumal-dumal sa Diyos yun dahil that is a kind of occultism. At according sa ating mga exorcists, yung occultism, hindi galing sa Diyos yun. Galing sa demonyo yun. At madaling ma-walk-in possess o ma-possess
kung mapasukan ng demonyo yung mga naniniwala o sasangguni dyan sa mga hula o pamahiin, mga albularyo, gaya ng hula na dabig. Ano magkakadabiguan? Mas maniwala pa rin tayo dun sa sinasabi ng Biblia dahil sinasabi ng Biblia ay absolutong katotohanan. Bakit? 3:16 ng ikalawang Timoteo, dahil ang mga kasulatan na kinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsuway. At isa doon sa pagtuturo ng Biblia, 12:4 ng Daniel, ngunit ikaw, Daniel, isara mo, tatakan mo salita hanggang panahon ng kawakasan. Maraming tatakbo dito at ang kaalaman nilalago. At katunayan na totoo yan, na ang kaalaman talaga lumalago, edi sana face-to-face tayo nag-usap ngayon. Kaya katunayan na totoo yung sinasabi ng Biblia na ang kaalaman nilalago, meron na tayong loob. Pinakasangkapan ng Diyos na makapag-usap tayo kahit malalayo tayo. Kaya mas maniwala pa rin tayo dun sa prophecy o sa hula na sinasabi ni Kristo at ng mga propeta in Old Testament at New Testament. Isa doon yung nasa 12:4 ng Daniel at basahin rin natin ang ikalawang Timoteo 3:1. Sabi, datapot alamin mo ito sa mga huling araw ay darating ang panahong mapanganib. Bakit? Sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa kanilang sarili. Yung gusto lang nila, sila lang mabuhay. Yung napakswapang, maibigin sa salapi. Marami yan. Mayayabang, mapagmalaki, mapagtungayaw, masuwayin sa magulang. Madami yan ngayon. Totoo ba yan? Nagkakatotoo ba? Nagkakatotoo. Bakit? To prove na, ayun lang ang katotohanan, na totoo talaga ang sinasabi ng Biblia. Hindi yung mga manghula mag-i-stack na eka akong pagkain dahil may the big one ngayong April. Saan mo naman nabasa sa Biblia yung the big one? Ano the big one Ngayon, Inula daw 24 sa ano. Ay, Saan po? Sige. yun sa ibang bansa daw at saka dito sa Pilipinas, sinulaan daw, magkatugma daw na ngayong 2025, marami daw mga sakuna sa Pilipinas o sa buong mundo. Hindi lang dapat sa Pilipinas, kundi sa buong mundo dahil nasa hula ni Cristo, 24:5-7 ng Mateo, talagang magkakagera pa nga Pero yan, matutupad pa yan kung malapit na dumating si Cristo. Ngayon, itong mga born again ito, naglalagay ng pamahiin, magkatugma yung sa Pilipinas at sa ibang bansa, kalukuhan yun. Sa Biblia yun. Yun yung sinasabi pamahiin, nasuklam-suklam sa Diyos o heretiko sa Diyos sa 18 hanggang 12 ng Deuteronomio. Kaya tayo, mag-focus na lang tayo sa paglilingkod dahil yun ang sabi ni Apostol Pablo sa 2:12 ng Filipos. Kaya nga mga minamahal ko, kung paanong lagi ninyong pagsunod na hindi sa harapan ko, kundi pagkus ngayon ako'y wala na, ay lumusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas. At isa doon sa paglubos sa gawain ng sariling pagkaligtas, yung pagsunod sa utos ng Diyos, pagtanggap ng sacrament, at lumayo sa bawat anyo ng Ama. Unang Tesalonica 5:21-22, subukin ninyong lahat ng bagay. Ingatan ninyong mabuti, layuan ninyong bawat anyo ng masama. At isa dun sa anyo ng masama na sinasabi sa Old Testament pa lang, sa 18 hanggang 12 ng Deuteronomio, yung mga pamahiin at mga hula. Yun ang bawal ng Biblia. Kaya ngayon, meron kasing mga kapatid hindi nakakatechize tungkol sa Ministry of Exorcism. Kadalasan, na Bales, lumalapit sila sa albularyo. Wag na wag tayong lalapit sa albularyo, lumapit tayo sa simbahan. Dahil si Kristo, 28:20 ng Mateo, nasa simbahan at ang mga pari natin, may authority ni Kristo yan. Dahil yan yung mga obispo o mga pari sa 20:28 ng gawa na handang pakanin ng kawan. Kaya meron tayong anointing with the sick. Gumawa rin kayo everyday ng sacramentals, protection prayer day, gaya nito. Pagpa-bless kayo lagi ng tubig, ito. Yan, holy water sa mga pare, sa mga parish friends. Kasi mahalaga natin yan, yung sacramento tayo, saka yung exercise oil. Yung oil ng exercise oil, halimbawa, nabalik tayo, gano'n. Huwag nyo na lawayan kasi yung laway, puro bacteria yan, baka nagkasakit palalo yung bata niyan. Meron tayong holy and exercise. At ibine-bless naman yan sa page ni Father Darwin, doon sa live kada Huwebes tsaka Biyernes, yung sacramental blessings. Tsaka mag-rosaryo tayo. Yun naman ang utos because that is a apostolic tradition in 3:6 of 2 Thessalonians. That the tradition that receive of us. Therefore, ang mga apostol may nireceive na tradisyon at isa doon yung rosaryo. Ngayon, ang paratang ni Soriano dyan, kasi galing, saan mo naman ka mababasa yung rosaryo? 12:14 lang lumabas niya, matagal nang wala si Kristo.
O sige, Soriano, tanong ko sa'yo, saan rin mabasa SPBB mo? Kailan lang lumabas yan? 1980s lang eh. E mas lalong matagal si Kristong wala na. Tsaka na-invento yung aral na yan. Eh kami, kung 12-14 man lumabas ang Rosaryo, wala ka nang pakialam nun. Dahil ang simbahan ay may authority na galing mismo kay Kristo. Na ano? 16:19 ng Mateo, na anumang ipahintulot ninyo sa lupa, tayo ipahihintulot sa langit. At isa doon sa pinahintulot ng simbahan na pinahintulot na ngayon sa langit, yung rosaryo. Kaya mag-pray tayo ng rosary lagi at manalangin lagi ng mga apostol, ng mga propeta, at ng Kristo at ng mga santos natin. At yun din si Mother Teresa, 4:3 ng Pilipos. Kaya kadalasan kasi nai-stress yung iba eh. Huwag tayo ma-stress kung ano. Ayun lang ang bilin, nasa Biblia lang at sa simbahan. Yun lang ang sagot ko doon. Wag tayo maniniwala doon sa mga hula ni Rudy Baldwin. Ako, mababal talaga tayo dyan kay Rudy Baldwin kasi may mga tumpak na hula. Sabi nga, yung kung sino man nagpapakilan kasi yung propeta, at kung sinabi ng propetang iyon ay hindi tungkol sa kanyang sinabi, ang propetang iyon ay nagsasalita ng kayabangan. Gaya ng mga nagsasabi na darating to. Ang Diyos ang umaaring ganap, hindi kayo mga albularyo. Hoy, 8:33 ng Roma, 2:13 ng Pilipos. Yan ang sagot ko, kapatid. Meron pa mga ibang tanong? Meron pa iba? Wala na. So, Ikaw, kapatid na JC Roman. ay, bro. May tanong ka, bro? Easy daw, si FD ng Bataan. Wala, joke lang. Ayan, yan lang po, mga kapatid. Maraming salamat, bro, sa oras, sa pagtugon sa invitasyon. PM na lang kita, bro. Thank you so much. Follow nyo si Bro Jared para marami rin kayong maano talaga. Magaling talaga si Bro Jared. When it Thank comes you, to bro. Bible lahat, an analogy. God bless you. Bro, tuloy-tuloy lang, bro. Thank you so much. Bago PM tayo lang ako, bro. tapos, muna tayo, Sige. mga kapatid. Sige, bro. Pray tayo para protection prayer. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Lord Jesus, I ask you to protect my family from sickness, from all harm, and from accident. If any of us has been subjected to any curses, hexes, or spell, I declare these curses, hexes, or spell null in a void in the name of Jesus Christ. If any evil spirit has been sent against us, I decommission you in the name of Jesus Christ. And I send you to Jesus to deal with as He will. Then, Lord, I ask you to send your holy angels to guard and protect all of us. Amen. In the name of the Father, the Son, the And the Holy Holy Spirit. Spirit. Amen.